Usapang totoo, walang pero. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Disclaimer lang, itong pag-uusapan natin ay base sa mga nasabi ng mga witnesses na narinig natin, especially galing kay Sentry, at yung mga narinig na during dun sa Senado at sa Kongreso. Ito po ay disclaimer, habang ito ay nililitis dyan sa ICC, kasi itong pag-uusapan natin mga ka-Wonder, I believe yung mga testimonies dito ng witnesses ay ginagamit dito sa ICC sa The Hague na bilang mga ebidensya mga ka-Wonder. May video mga ka-Wonder dito na si Las Cañas, yung dating pulis sa Davao, na isa sa mga tinuturing na taga-tsugi ni Duterte. Alam natin, narinig natin sa mga nababasa natin sa mga comment section, sa mga nagsasabi mismo sa mga interviews, kapitbahay, ganito raw yun talaga. Kumbaga, tama yung sinasabi ba ni Sentry na itong galawan talaga ng Duterte, galawan nila talaga dyan sa Davao, galawang, kumbaga, sindikato. May mga binabanggit sila dyan kay Pulong at of course dyan sa tatay niya. So, panoorin natin mga ka-Wonder itong video ni Las Cañas mga ka-Wonder, na kung saan nagbigay siya ng salaysay dito sa isang Shabu laboratory diyan natagpuan sa Davao, sa Tagum, sa teritoryo mismo ni Digong. At yan nga na hot issue yan, na balita yan. Pero ano ba yung totoong nangyari diyan? Ito sa salaysay ni Las Cañas. Mayroon pa kaming napaluag na another mini Shabu laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa Apartel, ito nila yung second floor nila as Shabu laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yan doon sa Apartel. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon sa Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Benlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. When in fact, pinadala ni Mayor sa akin, siya namahago si Sami Oy at yung babae yung Pilipina-Chinese o Chinese-Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, hulihin at patayin na diretsyon. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin? Siguruhin motor na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretsyo. Yan mga ka-Wonder, grabe, Etong testimony ni Las Cañas mga ka-Wonder ay ginagamit yan ngayon doon sa The Hague, At kaya nga kahit anong gawin nitong mga kampo ni Duterte, mga DDS, hindi na talagang mapapauwi yan si Duterte. Hanggang doon na lang yan sa karton at talagang dapat niyang pagbayaran yan. Grabe mga ka-Wonder, nakakalunos-lunos. Isipin mo lang, kunyari, kilala mo, mga karpintero, at may gagawing bahay dyan, at na-discover nila, sa kagustuhan lang naman nila makatulong sa gobyerno at masawata yung totoong mga bangag. Yan tatawagin nila sa PBBM na bangag. Ito mga DDS na may pagkatan-GA, bangag daw. Yun ay psychological passing ng truth. Kasi bakit? Tama nga yung sabi nila Sino ba yung totoong bangag? Doon, hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga shabu na to Pinag-uusapan pa lang natin dyan yung pag-take ng fentanyl, ng Mary Jane. Inamin yan mismo ni Duterte. No?
At itong hinahanapan nila si PBBM ng ebidensya, to the point na gumawa na sila ng deep fake video, kasi wala silang makita. Dahil walang katotohanan. No? Sino ba ang totoong bangag na totoong sinasabi sa mga nadidiskubrihan? Itong sinasabing Shabs Laboratory dyan, sa Tagum, na sa isang subdivision, na kumbaga involved itong si Sammy Uy, si Benaventura, at saka itong mga Chinese, at saka itong babae na gumawa na lang sila ng script. Mahusay sa script talaga, na sabihin na lang daw, hinold up siya, at ng 10 million, at pinagtsutugi yung mga yun. Grabe, ganun kadali. Sabi, ang instruction pa rito kay Las Cañas, lahat daw na ituro ng Chinese, tsuguihin niya. Grabe, cold-blooded. Kaya talagang sa tingin ko, ni Duterte sa sarili niya is hopeless na. Na talaga'y pagkamatay niya, idediretso na lang talaga siya sa impyerno. Kaya nga lagi niya sinasabi, dadaling ko kayo sa impyerno, magpunta lang tayo sa impyerno. Pupunta na lang siya sa impyerno, mangsasama pa. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong bubugok-bugok ha. Dahil hinihila niya lang kayo sa impyerno. Siya na nga mismo nagsabi. Dahil alam niya yung ginawa niya kung gaano kabigat. Na talagang desidido na siyang pumunta. Siguro kahit pagsisiyan niya at humingi siya ng tawad, siyempre patatawarin naman siya ng Diyos. Pero siya mismo parang hindi niya mapatawad siguro yung sarili niya. Kaya sinasabi niya na lang na pumunta tayo ng impyerno, ako yung bagong. Uutos mo para kang pumapatay ng lamok. Ganun. Kaya dapat lang na talagang pagbayaran niya, masarap pa nga yung buhay niya. Yung mga na EJK na walang due process, paano na naghoy yung pamilya, ang dami nun versus siya lang mag-isa. Of course, yung mga pulis na na-involved dyan, patdamay mo na dyan si Bato, si Bongo, etong si Wig, yung buhok na abogado na sinermo na ni Miriam Defensor. Ano bang pangalan yan? Kalimutan ko yung pinagsisermo na ni Miriam na sumasagot-sagot pa at pinapalayas ni Miriam Defensor dun sa Senado. Kalimutan ko yung pangalan. Nasa dulo ng dila ko. Well, anyway, i-comment nyo na lang mga ka-wonder. Itong mga person na involved dito, itong si Sammy Uy, mga ka-wonder, na isang negosyanteng in-check. Ito yung sinasabi nilang, kung hindi ka nagkakamali, ito yung wanted, o itong si Sammy Uy o si Michael Yang. Ang business itong si Sammy Uy, excuse me, ay sa logistics, mga ka-wonder, importation, at ilang transaction dyan, mga ka-wonder, na napasama sa investigasyon ng gobyerno. Pero wala nangyari dyan. Ito'y may kaugnay dun kay Duterte, na lumalabas nga sa administration ni Duterte. Itong mga ito ay nakaugnay. At although hindi naman siya official ng gobyerno, pero yung isa dyan, ginawa pang advisor, Ang tindi. Ganun, katalamak. Nabudol talaga tayo, mga ka-wonder. Dahil sa hype, inayos dahin Davao, ganito. Hindi naman pala totoo. Okay. Pati akong walang kamalay-malay, nag-aaral ako that time bumalik tuloy ako sa pag-i-involve dito sa NGO para suportahan yan. Grabe. Pero hindi ako DDS, kagaya ng diehard supporter. Lahat naman tayo, binoto halos yan, nagbumoto niyan. Hindi naman lahat, pero isa tayo sa nabudol. Pero yung DDS, yung diehard, hindi tayo ganun. At ito namang si Sunny Benaventura, ito yung nagturo, nagbulong, nagchuchu doon kay Duterte. Na tinuro nga itong mga construction workers at itong katulong, at yun nga, chinugi. Grabe na parang lamok lang. Itong Benaventura na ito, mga ka-wonder, ito yung Bureau Correction, dating opisyal ng Bucor. Na ito'y nasangkot dyan sa kontrobersya sa loob ng bilangguan. Kabilang dyan yung mga drug issue. Of course, kaugnay na naman yan dito kay Duterte. Yung Bucor na nasa ilalim ng Department of Justice noon sa administrasyon ni Duterte, ang connection nito ay indirect, institutional, bilang bahagi ng sistema. Yan, dyan siya naputukan Yung ginawa niyang sistema, pati yung mga tukhang-tukhang, yan ang hinahanap ng dahig ng ICC. At yan nga ay galing mismo sa bunganga niya, na ito nga ay isang naging parang policy. At ito namang si Michael Yang dyan,
na itong Chinese na ginawa niyang political advisor niya, no? Na businessman at naging yun nga, economic advisor niya pa, mga ka-wonder, katindi. Na ito'y inugnay nga diyan kay Duterte nung mayor pa siya, take note mayor pa ng Davao at naging bahagi siya ng administration bilang advisor, pre-nomote. Ito'y sangkot diyan sa mga pharmaceutical procurement, yung sinasabing Pharmally na pinatungan nila ng yung mga produkto diyan, pinatungan itong vaccine ng tigda 2,000 kada isa, instant bilyones ang kinita. Naumutang pa nagkautang pa tayo ng 7.4, 6.8 or 7 point something trillion. Yan, tanungan ng taong bayan, nasaan na yun? That time kasi may mga nagbibigay, may pumapasok na pera. Tapos yung mga proyekto hindi tapos, yung mga pabahay nakita natin na imbestigahan ng nila Jessica Son, eyewitness, iniwan, inambando na, hindi pa tapos. Mga substandard na mga proyekto na pinagmamalaki na marami raw nagawa. Grabe. At yun lang, itong Pinas lang na nawa makatagpo ito ng justice, mga ka-wonder. Yung mga Pinas lang na yan. At marami pa yung mga nasa quarry ba yan, yung ginagawang asintahan, targitan, nakitaan niya ng maraming mga remains doon. At doon sa etong si Atong ang pagkakaalam ko na aresto na, no? Untouchable yan sa panahon ni Duterte. At lumapit yan kay PBBM daw, narinig natin sa balita, sa mga sabi, na ito'y nag-alok ng tulong pero tinanggihan ni PBBM. Kaya alam mo na, pag nag-alok ka ng tulong, may kapalit yan. No? Yan, mga ka-wonder, kawawa itong mga taong ito, yung katulong at yung construction workers na siyang sumisigaw ng katarungan. No? Talagang masasabi mong itong taong ito, kung talagang makumpirma na yan, diyan sa confirmation of charges kasi hindi siya dumadalo, itong si Duterte. No? Kung yan, may mga totoo na yan talaga. Kasi makita, malakas yung ebidensya nakikita ng ICC. Kahit ayaw niya humarap dun sa confirmation of charges, nakikita at hindi siya paaalisin at palalabasin. Kahit anong strategy ang gawin itong kampo ng DDS. Kawawa, mga ka-wonder. Yung mga buhay ng tao. Sabi ron sa batas, yung tao may karapatan yan. Precious yan. Nilikha ng Diyos, precious ang buhay. No? May right nga to liberty, property. No? Education, may karapatan. Kahit yung mga kriminal, may karapatan. Tapos tsutyugihin mo lang na parang kung sino'y makita, akala mo. Grabe, no? Talagang nakakagalit, mga ka-wonder. Kaya deserve talaga niyang si Duterte na mapunta dyan sa... Masalamat nga siya at komportable siya dyan Dapat nga dito siya sa Muntinlupa yung mainit, sikan. Balita ko kahit naman nasa Muntinlupa parang VIP pa rin. Naka-aircon, nakamalaking TV. Itong mga sila JV, itong mga nahuli dyan, no? Sa panahon ni Dilima, yung mga drug lord na conveniente nagpapapasok pa yata ng mga artista, may entertainment pa at ginawa pang kalaswaan yung lugar. Ganun, dito sa ating bansa. Na sana mabago na, no? Maging kamay na bakal, PBBM, no? Na wag lang sana puro infrastructure. Tutukan din yung mga yan kasi dyan siya tinutulig sa mga ka-wonder. Kasi yan yung panlaban nito mga DDS. Kuno. No, kuno lang yan Mukha lang. Pinaniwala naman yung mga uto-uto. Kaya ako pag nakakasalubong kanina, nagbike po ako na ulit. Nakakausap ko mga matitino. Bakit ko nasabi? Kasi pag kinausap mo, yung reasoning nila, may punto. Pero yung mga wala, yung mga magre-reason lang sa'yo na wala sa lugar, makarason lang, hindi ko na yung pinag-aaksayan ng panahon, agad ko nang tinatalikuran. Except lang kung interviewin natin, for the sake dito sa ating channel, na magkaroon tayo ng information. Papansinin mo na lang. Pero again, salamat dun sa mga DDS na naniwanagan, no, na patuloy tayong sumuporta sa gobyerno, sumuporta tayo sa tama. Huwag dun sa isang tao na hangad lang is makapwesto, no? At hindi naman qualified, pangarap lang. Sabi nga nila, saling kit-kit lang No, tapos biglang gusto na mag-ambisyon maging presidente. Wag naman ganon. Kasi bakit? Good luck na yung bansa natin yan. Kung talagang mahal mo ang ating bansa, doon ka sa tama. Tumulong sa gobyerno, itaguyod.
Tapos barahin niyang mga nagpapakalat ng lagim. Dahil yung mga yan, yung mga content creators na yan, narinig natin. Ang sarap-sarap ng buhay niya, may kondo yan, may ilang milyon yan tinatanggap. Kaya talagang magpupuputak yung bunganga niyan sa paninira. Hindi kagaya namin, ng mga BBM vloggers o administration o kahit hindi BBM, basta nasa tama, kinakampihan natin, hindi tayo binabayaran, hindi tayo nakakatikim ng bayad. Hindi tayo yung kagaya nila na may budget. So yun lang mga ka-wonder, lagi tayo magkaroon ng integrity sa ating sarili. Doon tayo sa tama, no? Kasi ang Diyos laging nagbabantay at hindi siya natutulog. One day, maniningil siya. Kaya huwag tayong masyadong, kaya itong mga masasama, huwag kayong masyadong komportable ha. Kasi one day, the angel of death will visit you at hindi nyo magugustuhan yung araw na yun. That would be the day of reckoning, payback time. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong ginawa na utos ni Duterte nang madiskubrihan itong Shabs laboratory niya dyan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.